ba? Kailangan pa rin ba nating maging handa sa pagdating ng mga bagyo sa panahon ng Disyembre? Tama, Ate Love. Possible pa rin po ang bagyo kahit tapos na yung ating panahon ng tag-ulan at Disyembre na. Kahit malamig yung ating panahon, possible pa rin po yung 1 hanggang 2 bagyo na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility at mataas ang tsansa na tumatama po ito sa ating kalupaan. Kung matatandaan natin, may mga nagdaang bagyo talaga na tumatama dito sa may Kabikulan, pababa ng Visayas and Mindanao. Okay, ano po yung mga dahilan? Bakit medyo, kasi napapansin natin, Benison, parang pag pumapatak ang 9 o'clock, mainit, ha? At maalinsangan, hanggang makarating tayo ng alas 12, talaga namang matindihan, buwan ng Disyembre, kadalasan, di ba, gumaganito na tayo, Benison, brrrr, pero hindi, mainit. Yes, tama. Kung mapapansin po nila, itong mga nagdaang Disyembre kasi parang malamig, lalo na kapag papalapit na itong holiday season. Pero aasahan natin, dahil umiiral po yung El Nino o yung epekto ng kabawasan ng ulan, plus kabawasan ng mga ulap, kaya aasahan pa rin natin yung mainit na panahon. But then again, nandyan pa rin po yung epekto ng amihan. At some point, sisilip-silip pa rin po yung pag-ihip ng malamig na northeast monsoon. Kaya hanggang sa mga susunod na linggo, possible po yung pagbaba ng temperatura ulit. Ayun! So magkakaroon pa rin ng malamig na Disyembre ang ating mga kababayan. So eto na nga! Talagang may epekto pa. Ito pala, may epekto ba yung El Nino sa hanging amihan? Or kaya ba nagkakaroon ng ganitong klase ng, pag-init ng panahon, kadalasan, Benison? Base na rin po sa ating mga pag-aaral kasi wala namang masyadong kinalaman po yung El Nino. Lumakas man ito or humina, nandiyan pa rin naman yung ating amihan at magpapatuloy pa rin ito hanggang sa susunod na taon, so around first quarter po, no? But then again, yung El Nino kasi nakikita natin, magpapabawas talaga ito ng pag-ulan. Lugar sa Pilipinas, Yes, buong bansa po ito. Oh, ayun na! At dahil dyan, nais kong pasalamatan ng bonggang-bongga si Benison dahil tayo po ay dinalaw niya rito sa studio! Naku, lagi lang akong napapanood sa'yo. Sabi ko nga doon sa aming executive producer dito na si Boom, ang galing nito mag-weather forecast. Salamat po. Napakahusay, napaka-direct to the point, maigsi, pero mas naiintindihan. Ito po ang ating isa sa magigiting na nagbibigay serbisyo po sa atin ng ating mga weather report na talaga namang kailangan natin araw-araw sa totoo lamang, yes, Benison. At malaki ang naitutulong mo sa ating mga kababayan. Siyempre, hindi po din natatapos ang ating usapan dahil siyempre gusto nating makakwentuhan itong si Benison. Dahil gusto nating maintindihan ang kanyang trabaho bilang isang weather forecaster. Gusto kong malaman gaano yung ginawa mong paghahanda para maging ready ka dito sa iyong trabaho pinasok. Ngayon ko na po ba sasagutin? Yeah! Ngayon na ba? Ngayon na ba? Siyempre, bigyan lang natin muna siya ng isang patikim. Yung ating mga nanonood ngayon. Actually, yung profession ko po na pagiging weather forecaster, it started as a dream kasi nung bata pa lang ako. Gusto ko talaga maging weather forecaster. Sino yung mga nakikita mo noon at napapanood mo noon na parang, gusto ko yan, yung mga sikat po dati na like Ernie Baron, yung pinaka-prominent talaga siya Talagang pag nakikita mo siya nagre-report sa TV, parang gusto ko rin maging ganyan nung elementary ako. So, at some point, nawala yung dream na yun dahil nga siguro sa financial problems. Yes, totoo naman yan. Kung ano yung nandyan na nakalaan na profession, like engineering, pinurso ko po yung engineering. And then after ko makapasa nung board exam, tumuloy-tuloy na akong mag-apply sa Pag-asa for a training course. So that's for a year. And then after a year, na-hire na po ako ng Pag-asa. Grabe, ang husay! At hindi lang yan mga Kanet 25, dahil nagwa-vlog na rin ito nagwa-vlog na rin itong si Benison Anong pakiramdam na finally kasi mayroon kang platform, bukod sa ginagawa mo ngayon sa telebisyon na nagbibigay ka ng balita tungkol sa weather, ikaw ay may sarili na rin vlog. Bakit mo inumpisa na may pag-vlog ngayon? Salamat na rin po sa era ng social media because we are given this platform na na makapag-share sa ibang tao in our own ways, flexible, kung ano yung gusto nating isabihin sa mga tao na information, pwede
nating masabi yun at yung ating vlog naman po or yung ating YouTube channel hindi pa ganun kalaki, no? Nasa Nako! more than 2,000 subscribers pa lang. Ang lahat ng malaki nagsisimula saan? Sa maliit. Yes, tama naman po. Diba? At Opo. yung ginagawa mo ay malaking parang tulong, no? Lalo na doon sa ating mga kababayan na kailangan ng tamang impormasyon. Kasi Benison, ang daming mga fake news tungkol sa weather forecasting. Yes, nadadagdagan yung trabaho namin. Diba? Diba? Anong mo? Advice mo sa mga gumagawa ng ganon? Yung mga nag-fake news tungkol sa weather? Well, it's mostly out of our control, but only we can do is ipalaganap sa mas maraming Correct. tao yung aming mga forecast, mas itama, I mean, masasabi natin na mas nagiging accurate na yung aming mga weather forecast. So in a way, tumataas yung confidence sa mga tao sa mga weather forecast na binibigay po namin. Ito na, kasi ito ang pag-weather forecasting ay dapat talaga factual ka, hindi ba? Paano mo inaaral? Kasi kagaya nito, meron kang mga ituturo pa sa board, sa LED, tapos habang kailangan mo pa rin maibigay ng tamang impormasyon, pre-practice mo ba to? Tuwing sasalang ka, pinapractice mo ba siya? Inaaral mo siya ng gusto? Paano ang ginagawa mo? Para lang malaman namin, makita namin, ano yung mga preparasyon? Dalawa lang po yan, yung theoretical knowledge, Okay. but more on the experience. Oh, kasi wow. over time po, kasi I mean, 9 years na po ako sa Pag-asa. ang And tagal during my na. first few years po talaga nag-struggle ako into adjusting yung Ano yung mga pag-aaral. challenges? Yung pagsasalita po sa harap ng tao. Kasi if you're looking at the camera, Correct. you know that there are many people na nanonood po, no? So you have to be very on point. Kailangan hindi ka magkakamali or mag-stutter, but then sabihin na natin natural po yan sa una. Ha? Yes. Pero habang tumatagal po, mas nagiging confident na. Tapos yung pagiging introvert ko po na-overcome ko na. Introvert Opo, introvert po ako. Pero hindi namin nahahalata, ano? Kung paano ka magpaliwanag, ang aura mo ay very accommodating. Ang dating, yung parang, sige, tanungin nyo pa ako ng mga gusto nyong itanong. Ganon ang dating sa Thank you po. television. Maraming salamat. Pero ito, may challenges, kamo. Nung ikaw ay nag-uumpisa at 9 years ka na, may pa-challenge din kami. Okay, sige. Siguro naman mas madali. Mas madali naman po, no? Oo, madali ito. Okay, okay. Ito lang, paki-explain whether you like it or not challenge. Ang tawag natin sa Okay, challenge. basta may kinalaman sa weather. Weather, collect. May magpa-flash nasa screen natin ng mga salita o katanungan na madalas nating naririnig sa mga weather report. At sa mga salitang yan, Sir Benison, pwede po bang pakipaliwanag in simple terms kung ano ang ibig sabihin nito? Kasi sa totoo lang, ang hirap ng mga terms ninyo kung yun lang yung ipapaliwanag nang hindi nyo kumbaga i-detalye. Hindi yan maintindihan yan, lalo sa ating mga kababayan. So ito na, umpisahan natin dito sa mga katagang ito. Ayan, ITCZ. ITCZ or the Intertropical Convergence Zone is the zone or Okay. linya kung saan nagtatakbo po yung magkabilang hangin ng Okay. mundo. The Northern Hemisphere and Southern Hemisphere winds, they collide, nagkakaroon ng ulap, ITCZ. Yan! Eto susunod, LPA. Low pressure area, madalas din natin ito naririnig. Ito yung area kung saan may mga kaulapan, mababa yung atmospheric pressure. So, ibig sabihin, pag mababa yung pressure, mas umaangat yung hangin. Pag umangat yung hangin, nagkakaroon ng ulap. Yon! Siyempre, kung may LPA, may HPA naman. Ano naman ang ibig sabihin yan, Benson? High pressure area Okay. is kabaliktaran ng low pressure area. Pag mas mataas ang pressure, mas nagbababa yung hangin. Pag mas Okay. mababa yung hangin, walang clouds. So, Okay. ibig sabihin, magandang panahon. Yon! Pag HPA pala, yun pala yun. Eto, heat index. Heat index yung nararamdaman ng ating katawan. So Okay. kapag naririnig natin yung 32 degrees Celsius na Okay. maximum temperature over Metro Manila, maring mas mataas po yan. Talaga? Yes. Mga ilang porsyento ang itinataas niyan kadalasan? During summer months, possible po yung hanggang 38 degrees Celsius po. Ay, ang laki pala. ng Mainit, difference, mas mainit sa katawan. Oo, kaya Opo. magbuhos-buhos na ng tubig. Pag Yes, ganyan. tama po. Eto na, humidity. Alinsangan. Init-init Alinsangan. yan. Eto, ang tinig natin dito, hindi PAR, kundi PAR. Anong ibig sabihin naman yan? Mga par, ito po yung ating Philippine Area of Gusto ko yan! Responsibility. Gusto ko yan, mga PAR! Mga par, ang par po ay Philippine Area of Responsibility. So kapag sinabi nating area of responsibility, hindi lang yung mismong mapa ng Pilipinas, but the area surrounding it, kasama na yung mga dagat. Dahil kapag may bagyo sa dagat, Okay. most likely maapektuhan yung Pilipinas. Wow! Color-coded rainfall advisories. Anong ibig sabihin yan?
Kailangan ka na bang kabahan pag may mga color coding na ka na nakikita? Ito po yung sistema ng Pag-asa para ma-warn yung mga tao about heavy rainfall. Meron yan. Ito na yung yellow, orange, red, easterlies. Anong ibig sabihin naman yan? Yung easterlies coming from the east. Alam natin, yung hangin galing Pacific Ocean, mainit. Pag mainit ang hangin, may tendency na mag-form ng ulap. So those are the causes of those are the effects of the Okay, easterlies. sorry, balikan lang natin yung color-coded kasi pag sinabing yellow, red, and orange, anong ibig sabihin ng mga yon? Yes, Pag we have yellow. 3 categories po. No? Yung pinakamababa is the yellow, which is heavy. Okay. Orange is intense. Okay. Or red is torrential. Ano ibig So sabihin any of torrential? those, torrential yung pinakang mataas na level po ng possible na ulan sa isang Ulan. lugar. So yung nangyari sa Northern Samar dahil sa Correct. shear line is nagtala tayo nagbaha. ng red, nagtataas po tayo ng red warning, ganun kalakas yun. Naku, ingat-ingat. Shear line. Shear line ay yung linya kung saan nagtatagpo ang mainit at malamig po na hangin. Ano ba yung mainit na hangin? The easterlies. Ano yung malamig na hangin? The amihan. Anong nagiging epekto niyan? Pag nagtatagpo Pag yung dalawang yun? nagbanggaan yung Yes. dalawang hangin po is nagkukos talaga yan makakapal na ulap Okay. and then nagkukos po yan ng mga pagulan. Siyempre, ang paborito ng lahat, alam mo yan. Hanging amihan! Hanging amihan ay yung hangin po galing dito sa may mainland Asia. Correct. So pag umiihip yan sa ating bansa, nararamdaman natin yung lamig ng panahon. Nagdadala rin siya ng mga mahihinang ulan po. Yun! At ang panghuli, Sir Benison, marami ang gustong malaman kung paano nyo pinipili ang mga pangalan ng bagyong dumarating sa Pilipinas. Isa po ba kayo sa namimili or meron na po talagang every year or bago pa man na pumasok, halimbawa ang 2024, may nakalista na kayo? Yes, meron na po tayong listahan ng mga bagyo that is good for 4 years. Okay. So kung ano yung ginamit natin this 2023, siya rin gagamitin natin for 2027. Okay. Ayan ay nagsimula na po nung early 20th century. No? Sorry, mid-20th century. Nagpapangalan na tayo ng mga bagyo na mayroong mga madalas babae. Pero lately po, no, kapag meron tayong mga malalakas na bagyo, destructive or maraming mga casualties, tinatanggal natin siya sa listahan. For example, Yolanda po, no, tinanggal na natin siya. So pinalta natin ng panibagong Y. Bakit kailangan tanggalin pag ganon? Sobrang destructive. Para matanggal yung trauma dun sa mga tao na naapektuhan po. Ang ganda, ha? Pati yung ano rin, pati yung mga trauma na ganyan, inaaral nyo rin. Paano nyo pinipili yung name? Yung name naman po, somehow sinasuggest yan ng mga nasa public. Pwede sila mag-suggest ng mga pangalan sa amin, but then again, we're only gonna choose one. At sino ang mga nag-choose? Isa ka sa Yung mga nag-choose? nasa upper management na po. Nagko-contribute lang din ako. Oo, parang kagaya mo rin kami na nagsasabi lang din na ito po pwede pong pangalan. Po, yung love hindi pwede kasi at least dalawang syllables po. Kasi yung love talaga? isang syllable lang. Oo. Kasi kung mapapansin nyo, parang mga dalawa, tatlong syllables, mas mahaba ng kaunti. Ayun. Hi! Sumama mo sa profile, mga Kanet 25. This is Love Anyo Verbo. For more love, Tunipet, and Arafang updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.